naging kanlungan ng ilang Russians ang Pilipinas noong 1940s. News and Politics. Showbiz News. Only here at JBR TV. Subscribe. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat dyan guys worldwide, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome here at JBR TV. Hindi nga maging imposible na maging malapit ang Russian na mamamayan sa bansang Pilipinas, lalo na ang mga kadalagaan. Dahil ang Pilipinas pala ang kumandong sa ilang libo-libong Russian noon sa panahon ng kaguluhan sa Russia. At ang Tubabaw Island sa Giwan, Eastern Samar ang kumukop nito. Yan ang ating alamin sa video na ito. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman sanang kalimutan na i-subscribe ang JBR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Magkaiba man ng kultura, hindi ito naging hadlang. Sa gitna ng pang-uusig ng kanilang estado, naging kanlungan ng ilang Russians ang Pilipinas noong 1940s. Magkaiba man ng kultura, hindi ito naging hadlang para mabuo ang pagkakaibigan sa pamahalaang itinatag ni Vladimir Lenin. Sa pagtugi sa kanila, napadpad sila sa China. At nang hindi na rin sila ligtas doon, umiling sila sa iba pang bansa na sila'y kupkupin. Taong 1949, kapahamakan. Sa gitna ng pag-uusig ng kanilang estado, naging kandungan nga ng libo-libong Ruso ang Pilipinas. Partikular na ang Tubabaw Island sa Giwan, Eastern Samar. Kaya naman siguro, maging magkalapit ang mga Ruso at Pilipino. Kaya ang mga magagandang dalagang Russian ay gusto makapagpangasawa ng mga binatang Pilipino. At ito na ang Tubabaw Island ngayon na naging kandungan ng libo-libong mga Ruso noon. Narito ang pahayag ni Kina Kwan, isang Filipina researcher. Pero tayo ang natatanging bansa na tumanggap sa 5,500 na European refugees galing sa China. Ang maliit na isla ng Tubabaw sa Giwan, Eastern Samar ang nagsilbing kanlungan ng mga dayuhan habang wala pang ibang mga bansa ang handang tumanggap sa kanila. So gusto mo makapag-asawa ng Pinoy? Gusto ko. Gusto niya makapag-asawa ng Pinoy. So comment down below guys. Comment down below. At mayroon nga tayong nakuhang video sa kasamahan nating vlogger na nandoon mismo sa bansang Russia, sa siyudad ng Moscow. At maswerte ang vlogger na ito na si Axe Corner. Shoutout nga pala sa iyo na nakapag-interview mismo ng dalagang Russian. At ito'y iyong kakagulat. Bakit napakagaling nitong magtagalog? At gusto din niya na makapagpangasawa ng isang Filipino. At narito ang kanyang panayam sa isang dalagang Russian. The sun matters. Now for today's video ay may special po tayong ganap. Nasa center of Moscow po tayo. So today is August 8. 8 na ba ngayon? Yes, August 8, 2020. At may nahanap at may nakita po tayong isang Russian na napakagaling magtagalog. At ito yung nakakamangha guys kasi hindi po siya nag-aral sa MSU. Kung matatandaan po ninyo ay may na-feature na po tayo sa ating channel at naibalita ng mga Russians na nagtatagalog. Itong ating kasama ngayon sa aking kaliwa ay self-taught lang siya guys at napakagaling niya magtagalog. So ayan, kakausapin po natin siya. Hi po Masha, Maria, kamusta po? Hello po, kailan po ako? So paano mo nalaman, paano ka natutong magtagalog? Sa mga kaibigan ko po. So kailan ka nagsimulang mag-aral ng Tagalog? Nung 18 ako, 18, so ilang taon na yan? 9 years na nakalipas. 9 years na nakalipas. So, while maglakad-lakad tayo dito sa center ng Moscow ay siyempre tatanungin natin si Maria. Kasama po natin ngayon po si Mama Jo ng Moscow. Ilapag ko po yung kanilang link sa description guys. Please don't forget to subscribe them, to follow them. Kasi napakaganda din po ng kanilang content. Si Maria ay bago lang po siya nag-start sa YouTube. So, tulungan po natin siya na mag-grow ang kanyang channel, ang kanyang subscription.
So, balik po tayo, Maria. So, bakit ka naging na-interesado sa Tagalog, sa wikang Pilipino, wikang Tagalog? Kasi mababait mga Pilipino. Mabait ang mga Pilipino. Tsaka maganda yung language niya. Maganda ang language. So, ano ba yung ano ba yung isa sa mga nagustuhan mo aside sa bukod sa lingwahe mo sa wika, ano ba yung isa gusto mo sa Tagalog, ay sa Pilipinas? Hindi ko alam. Pagkain, ano mga pagkain, ano yung namimiss mo? Yung sopas, batchoy, isaw. Isaw? Paanong manok? Yung adobo. Ay, adobong manok. So, ngayon, usap-usap lang tayo, nakapunta ka na ng Pilipinas? Oo, 2 beses na. Okay. So, interesado ka talaga sa Oo, sobrang interesado. Sobrang in love siya. Oo. in love sa Pilipinas. So, Mahal. gusto mo makapag-asawa ng Pinoy? Oo, gusto So gusto talaga niya makapagpangasawa din ng isang Pilipino. Dito, maghanap dito. Hanapan natin dito ng ng dua. Si Mama Jo. So, gusto niya makapag-asawa ng Pilipino. Ngayon ay usap-usapan lang tayo dito kasi unfortunately guys, nakalimutan ko yung battery ng ating camera. Maganda sana yung ating kuha. Si Maria po, isang quick fact lang, isang trivia, ay isa po siya sa kaibigan, malapit na kaibigan ni Mama Jo ng Moscow. Здравствуйте. Меня зовут Геворг. Я к вам пришел по поручению администрации торгового центра «Охотный ряд». У нас проходит ликвидация весенних коллекций ароматов. Нам выдали пробники, просили раздать. Вам пассажир послаще. Нет, спасибо, нет. Ano ba yan? Russian na gusto ding makapagpangasawa ng Pilipina yon. Oo nga din eh. At least nakuha natin. So dito muna tayo. So ano yung Maria, ano yung isa sa gustong-gusto mo sa Pilipinas nung pumunta ka, yung namimiss mo ngayon? yung pagkain. Pagkain? Saan ka sa Pilipinas nagtambay or nagstay? Sa Iloilo, tsaka sa Cagayan de Oro. Uy, malapit sa amin ang Cagayan de Oro. Actually sa Cagayan Tsaka de 3 days sa Davao. As in, natuyok niya ang Pilipinas, guys. Ba, din ang bayhana na tuyok na niyang Ako po ay Pilipinas. nagtrabaho dati sa Cagayan de Oro ng mahigit siguro 4 na taon. My God. 4 na taon. So, ito, kwento-kwento lang tayo. Napag-alaman ko na marunong ka daw kumanta ng Pinoy song. Ano yung Tagalog OPM ang alam mo? Ayun, pusong bato. Pusong Kanta Bato. ni Juan Carlos Labajo yan, Pusong Bato. Oo. Pusong bato. Pantay mo nga. Sige. Nang ika'y ibigin Nang ika'y ibigin ko, nang ika'y mundo ko'y biglang ibigin ko. nagbago. Mundo ko biglang nagbago. Galing din pala siya kumanta ng kantang Pilipino. No? Sakit ng ulo. Sabi mo noon sa akin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't na yun iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulad buhat ng iyon. Kung inyong napakinggan ang kanyang mensahe na dinadaan lang niya sa kanta, gusto daw niya ay langit at ayaw niya ang sakit ng ulo. Ang video na ito ay patunay lamang na maraming mga kadadalagahang Russian na gusto makapagpangasawa ng binatang Filipino at ayaw nila ng mga Filipino na may mga asawa. Dahil nga sa matinding krisis sa bansang Russia, halos ubos na ang mga binata. Dahil sa matinding giyera sa pamagitan ng bansang Ukraine at Russia. At ito na ang napakalungkot na kwento. Ang ibang kababaihan na Russian ay umibig na din sa kapwa babae. Dahil ang ratio nga ng mga kalalakihan, doon ay 10 out of 3 na ang ibig sabihin. Sa 10 kababaihan ay katumbas lang ng 3 kalalakihan. Napakalungkot na kwento at napakasayang kung umibig sila sa kapwa nila babae. Ito ang kinakatakutan doon ng iba pang mga kababaihan. Kaya ikaw, bilang isang binatang Pinoy, pumunta ka na sa mga dating site ng mga Russian na babae na aking nabanggit sa nakaraang video. Huwag ka na magdalawang isip bago pa
mahuli ang lahat. Hindi ka ba nanghihinayang ng mga kadalagahan doon, ibang kadalagahang Russian, dahil nga sa sobrang kalungkutan, idaan na lang sa pag-inom ng alak at sa pagpanigarilyo upang sa ganoon makalimutan pansamantala ang problema dahil wala na ngang mga Pinoy na nagparamdam sa kanilang social media account. Kung mayroon man, ito'y mga ibang lahi na ayaw naman nila dahil mas gusto nila ang mga Filipino. Nakaramdam din sila ng awa sa sarili. At syempre, nainggit na din sa iba na mayroon na silang katsyat na mga Filipino. Kagaya ng babaeng ito, oras-oras, minuminuto, laging nakasilip sa kanyang cellphone. Umaasa na mayroong mensahe mula sa isang Filipino. Ang ibang kababaihan ay halos sumuko na dahil sa loob ng isang taon, wala pa ding Filipino na nagmensahe sa kanyang social media account. Dinadaan na lang niya sa sayaw, pakanta-kanta at paninigarilyo at nakapagtanong sa kanyang sarili. Hindi ba siya karapat-dapat sa isang Pilipino? Bakit hanggang ngayon wala pa ring binatang Filipino na nagmensahe sa kanyang social media account? Ang grupo naman ng mga kababayang ito, ganun din. Walang natanggap na mensahe mula sa isang Pilipino. Mayroon naman daw nakipag-chat sa kanya, pero ibang lahi. At sana nagustuhan mo ang naturang video. Pero bago ka pa makapagpangasawa ng Russian, paki-like and share ang video na ito. At syempre, huwag mo na rin kalimutan na i-subscribe ang JBR TV. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video.